Hello. Ba't pinatayan na ako ng mic ng GMA? Isa pa sa mga close ni Nanay na lagi nga niya sinasabi nung hindi pa siya ganun ka-successful na alagaan na siya ni Nay Lolit. At syempre, isa sa mga tumulong sa akin na mapunta kay Nay Lolit, may gusto ko man sabihin, Oji, wala? Thank you. Charot. Oji. Opo. Huwag ka lang masyadong lumapad sa ilong kasi see-through yata yung damit mo. Baka lumabas yung utong mo. Okay. Bawal maglabas ng utong dito. Magandang gabi. Hindi si Gasabel kasi. Naku, ako na lang magre-represent ng mga reporters dahil ako ay nagsimula bilang reporter at si Ate Lolit ang isa sa mga nag-welcome sa akin bilang reporter noon. Tsaka si Tito Dogs. So, si Ate Lolit, kaya hindi mo rin matira yung mga alaga niya. Kasi grabe, sobrang lalim makipagkaibigan ni Ate Lolit. Talagang, pag may mga press con, tapos mararamdaman niya kung sino hindi nabigyan ng sobre. Yun ang ipaglalaban niya. Hoy, tingnan mo dito na si Oji, no? Kanina pa siya dito, no? Hindi kayo susulat. Ganyan ang boses ni Ate Lolit. Kaya parang feeling mo meron kang nanay na lilimlim sa'yo, magpoprotekta sa'yo, at ipaglalaban ka. Siya yun. Kaya sobra kong mahal yan. Tapos one time, binigyan ko pa siya ng dahil naramdaman ko na nga na successful na ako, no? Sabi ko, Ate Lolit to, bigay ko sa i-cheque. Hindi niya tinanggap. Sana sa akin mo pinabot. Ha? Sana akin mo nalang binigay. Hindi, kasi may pura eh. Naku, may pura! hindi niya tinanggap kasi wala. Sabi niya, happy lang ako sa narating mo. Kaya, basta hindi mapuputol yung ating pagmamahalan, Oji, alam mo yan. Sabi ko, oo naman Ate Lolit dahil pareho tayong taga Loreto. So taga Sampaloc din po ako. Si Ate Lolit taga bandang Ligarda, Santa Teresita. Sa Lardizabal, si Ate Lolit. So kami yung mga batang Sampaloc. Si Ate Lolit, batang Sampaloc. Ako po yung baklang Sampaloc. So, parang iisa lang ang liko ng bituka namin pagdating sa pagtanaw ng utang na loob, pagdating sa pagtulong din sa kapwa. Hindi alam nung iba kung gaano kalalim makipagkaibigan si Ate Lolit. So, kung mapapansin natin, wala masyadong mga bagets na artista rito, no? So, yung mga nakakakilala, hanggang millennial yata yung kay Ate Lolit ngayon. Pero, Diyos ko, kung tagpo ng kakilala yung mga batang artista ngayon ng isang Lolit Solis, parang feeling ko wala. Kasi parang yung ugali ni Ate Lolit hindi pang Gen Z, pang millennial at pang boomer at pang Gen X. So, hindi ko alam kung dapat pa tayong malungkot dahil wala nang ganong mga bata ngayon na Kaya tinan nyo, parang walang mga bata. Parang yung iba nakikikain lang. Hindi. Ay, madami. Pero sabi nga nung meron nakarating sa akin dahil alam niyo naman ako, marami rin akong sources. So si Ate Lolit nung kinremate, ay nakakuha po talaga ng green bone. Opo. So ito po yung sobre, kung saan may laman ng pera, galing po sa presko ng green bones. Hindi, joke lang. Hindi, alam nyo, sa ating lahat may itinanim na green bone si Ate Lolit. Yun lang ang importante. Na hindi man tayo nabalitaan na may green bone si Ate Lolit, baka naman inalis niya dahil ayaw niyang pag-usapan. Dahil ito nga, ayaw niya na nga ito eh. So, sana sa existence noon ni Ate Lolit, nung siya'y nabubuhay pa, sana I'm sure naman lahat naman tayo na naging bahagi ng buhay ni Ate Lolit may natutunan tayo sa kanya. No? Pagdating sa pakikipagkaibigan, pakikipaglaban, at pakikipagtarayan. Ganun lang. Maraming salamat Ate Lolit at on behalf of
my peers, my colleague sa pagsusulat. Ayun, hindi na uso ang pagsusulat pala. Pagbablog. Ayan, kami ay nagpapasalamat sa isang Lolit Solis dahil siya yung nagbukas sa amin ng pinto para mangharbat. Ay, sorry. Mahal namin sa Ate Lolit. Magandang gabi po. Actually, totoo yun. Ano? Actually, gusto ko rin pasalamatan actually yung mga nandito, sina Miss Ana, of course, sina Gorgie, sina Alan. Nakita namin kung ano talaga yung influence ni Nay Lolit, especially sa mga reporters, kung gaano niya kamahal yung mga reporters. At kung paano niya kami tinuruan magmahal sa mga reporters, di ba? Na kumbaga, respetuhin niyo sila, di ba? At tama nga, may ibang mga times na hindi ka magalaw ng mga reporters dahil alam nilang alaga ka ni Nay Lolit. Pero may mga times na si Lolit mismo ang magkasabi, tirahin niyo si Paolo! Dire-diretso, di ba? Nangyari yan, ito lang. Tapos pinagtanggol niya ako. And iba talaga. And I wanna thank kayo. Masaya ako kung gaano nyo kamahal si Nay Lolit. Si Alan, araw-araw ko nakikita kahit gusto lang naman uminom. Charot. Mahirap pang pagsalitain lahat kasi baka unahin na, abutin na tayo ng unang hirit.